Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Darwin. Tubong Kapis. Pero sa kasalukuyang taon ay dito na ako nakatira sa Manila. Sa ngayon nga ay may binabantay na akong pwestong karnihan at isdaan sa palengke. Habang nagbabantay ay palagi akong nakikinig sa mga kwentong kababalaghang hango sa tunay na karanasan ng mga sender na nagpapadala ng kani-kanilang mga karanasan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sir Seth. Ibabahagi ko na sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking pamilya noong kabataan ko. Dekada 80, nasa edad 15 anyos na ako ng mga panahong yon. Bali konting paliwanag lang. Ang bahay namin ay nasa liblib na baryo. Malapit na kami sa paanan ng gubat. Yari sa pawid ang bubungan at kawayan naman ng dingding nun. Samantalang ang saig naman ay gawa sa tabla. May kalawakan naman ng lupang pagmamay-ari ng aking ama. Kaya't may mga pananim kaming kamoting kahoy, saging na saba, at iba pang mga makakain. Mahilig rin magtanim ng gulay ang aking ina kaya naman masasabi ko talagang hindi kami hikaos pagdating sa pagkain. Ang problema nga lang namin noon ay malalayo ang agwat ng mga magkakapitbahay. Kumpara sa panahon ngayon na halos hindi na mahulugan ng karayom ang lupa dahil sa dikit-dikit na mga kabahayan. Isang araw, natuwa ako dahil sa nagkaroon kami ng kapitbahay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Vilma. At ang binata nitong anak na itago na lamang din po natin sa pangalang Alexis. Unang tingin ko pa lamang sa matandang si Aling Vilma. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Maliban na lamang sa kanyang anak na si Kuya Alexis. Dahil sa mabait at magiliw itong kausap. Kailan pa tumira yung mag-inang yan dyan sa bakanting lote, Marites? Tanong pa ni Papa sa aking ina. Nakarang araw lang silang lumipat yan. Wala ka kasi dito sa bahay palagi kaya hindi mo na alam kung sino-sino yung mga kapitbahay natin. Tugon ng aking ina. Na ang tinutukoy niya ay ang pagperme ng aking ama sa bukid at minsanan lamang ito kung umuwi. Ito namang si Marites. Alam mo naman kung bakit palagi akong nasa bukid, di ba? May mga alagang hayop tayo doon na hindi ko pwedeng iwan na lang basta-basta. Pagrarason ng aking ama nun. Sumimangot ang aking ina at sinabi niyang hindi naman sa ganun umano. Ang gusto niya lang ay umuwi naman raw ang aking ama sa bahay namin. Kahit 3 beses sa isang linggo. Hayaan mo, kapag bumalik na si Tibor sa bukid, pwede na akong mag-uwian dahil may magbabantay na sa mga alaga nating hayop doon. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng aking ina. Teka, kilala niyo ba kung sino yung bago nating kapitbahay? Baka mamaya niyan masamang tao pala yung mga yan ha. Mahirap na. Mukha naman po silang mababait pa. Tsaka nakausap ko si Kuya Alexis, yung anak ni Aling Vilma. Maayos at mabait naman po siya kausap. Ganun ba? E di mabuti naman. At may kapitbahay na tayo dito sa malapit. Nga pala Marites, sa Makalawa. Aakit ulit ako ng bundok. Baka sa linggo na ako makakauwi pagkatapos ko magbenta ng 2 baboy. Sige, pero mag-iingat ka ha. Ikaw lang naman yung mag-isa sa bukid eh. Hindi na nga nagtanong pa ng kung ano-ano ang aking ama tungkol sa bago naming kapitbahay. Bagos ay sinabihan niya akong samahan ko raw siya manguha ng panggatong para may panggatong umano kaming gagamitin sa loob ng 1 linggo. Kaagad naman akong sumunod sa kanya. Nung nasa gubat na nga kami at abala sa pangunguha ng panggatong, ay saglit akong natigilan sa pagpuputol ng kahoy. Dahil sa natanaw ko si Aling Vilma. Mabilis itong naglalakad at parabang balisat panay ang paglingon sa kung saan.
Saan kaya pupunta si Aling Vilma? Tanong ko pa sa sarili habang sinusundan ng tingin ng matanda noon. Hoy Darwin! Bilisan mo nang magputol siya ng kahoy para makaipon na tayo ng maraming panggatong at makauwi na. Utos sa akin ng aking ama at saglit akong tiningnan. Opo pa. Bibilisan ko na po. Tugon ko. Noong tiningnan kong muli si Aling Vilma, wala na ito. Napakunot-no ako at naitanong sa isipan kung nasaan ang matanda. Saan siya nagpunta? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Dahil sa hindi ko na makita ang matanda ay ipinilig ko na lamang ang ulo ko at muli nang ipinagpatuloy ang pagpuputol ng panggatong. Sa paglipas ng mga araw, palagi kong napapansin si Kuya Alex sa bakuran ng kanilang bahay tuwing magdadapit hapon na. Ang kanyang ina naman ay nakikita ko lang itong lumalabas kapag mga nasa bandang alas 7 na ng gabi o alas 8. Basta, mga ganong oras ko siya nakikita, Sir Seth. Nung una, hindi ko lang inintindi ang mga napapansin ko sa mag-ina. Pero habang tumatagal, napupuna ako na para bang kakaiba ang mga kinikilos nila. Lalong-lalo na si Aling Vilma. Para sa akin, hindi normal na gawain ng isang tao ang ginagawa ni Aling Vilma. May pagkakataon kasi na nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa naiinitan ako't napaka-alinsangan ng buong paligid nun. Kaya naman binubuksan ko ng bahagya ang bintana para kahit papano ay may makapasok na hangin. Pero matapos kong buksan ang bintana ng bahagya, sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa bakuran ng bahay ni Aling Vilma. Sandali akong natigilan at napatitig nun. Sa kadahilan ng kitang-kita ko si Aling Vilma. Nakatayo ito sa bakuran ng bahay at parang may sakit. Dahil nanginginig-nginig ito at pumipitik-pitik ang ulot, sabog-sabog ang buhok nun. Pero ang mas ikinagulat ko ay nung makita kong biglang sumalampak sa lupa ang matanda at walang ano-ano'y pinagkukutkot nito ang lupa at sunod-sunod na isinubo sa bunganga habang naglalabas siya ng nakakakilabot na ingay na aakalain mong sinasakal. Sa gulat at hilakbot na nararamdaman ko, mabilis ko nang isinarang muli ang bintana at patakbong nagtungo sa higaan at nagtalukbong. Walang hiya. Anong nakita ko? Nahintakutang tanong ko sa isipan ng gabing yon. Simula noon ay iba na ang naging tingin ko sa matanda. Sa tuwing nasisipat ko siya sa labas ng bahay kapag magtatakip silim na, nakakaramdam ako ng takot. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan ko. Kaya naman hindi na ako naglalagi sa labas kapag magtatakip silim. Minsan ko na rin naikwento sa aking ina ang tungkol sa nakita ko pero ang sabi niya lang sa akin noon, huwag ko na lamang umano pansinin dahil baka mamaya namamalikmata lamang ako sa nakita ko noon. Nang malaman ng aking ama ang tungkol sa nakita ko noon, hindi niya rin ako pinaniniwalaan. Matulog raw ako ng maaga at hindi yung kung ano-anong mga pinagsasasabi ko. Isang beses, pasado alas 9 na ng gabi, noong naisipan kong magluto ng pagkain. Kukonti lang kasi ang kinain noong naghapunan kami dahil sa wala akong gana at masama ang pakiramdam ko. Nasa kasarapan na ng tulog ang mga magulang ko at kapatid ko nun. Kaya naman nagdahan-dahan lamang ako sa mga kinikilos ko at baka mamaya ay magising sila kapag pabara-bara ako sa ginagawa. Habang nagluluto, ay bigla na lamang akong nakarinig ng huni sa labas ng bahay namin. May mga kaluskos rin akong naririnig malapit sa bakuran. Kumunot ang noo ko at nagtataka
Dahil sa lumaki na lamang ako sa pinagmulang baryong kinatitirikan ng bahay namin, pero ni isang beses ay hindi pa ako nakakarinig ng ganon kakilakilabot na huni ng isang ibong. Hindi ko matukoy-tukoy kung anong klase nun. Dali-dali akong sumilip sa siwang kung saan makikita ko ang pwesto sa harapan ng bahay namin para malaman ko kung may tao bang naroroon o wala. Dahil sa doon ako nakarinig ng mga kaluskos. Pero nakailang segundo na ako sa kakasilip ay wala akong nakikitang tao o hayop. Sa halip ay nakita ko si Kuya Alexis na namimintana at para bang may hinihintay siya o tinitingnan. Gising pa pala si Kuya Alexis. Sambit ko noon. Dahil sa wala naman akong nakitang kakaiba, ipinagpatuloy ko na lamang ang ginagawang pagluluto. Pagkatapos ay kumain na. Pero noong matapos na ako, Sir Seth, muli ko na namang narinig ang huning na dinig ko kanina. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi lamang iisa ang naririnig ko, kundi parang may mahihinang pagsinghap akong naririnig at naroroon yun sa silong ng bahay namin. Parang may kakaiba na talaga doon sa naririnig kong huni. Umupo ako sa tabi ng bintana. Pinakinggang maigi at pinakiramdaman ng hayop na nag-iingay sa silong. Marahan na kong dumapa sa may sahig at naghanap ng siwang para masilip ko kung anong hayop ang nasa silong ng bahay. Nang makasilip na, nanlaki ang mga mata ko dahil sa may nakita kong matandang babaeng nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Naroroon ito malapit sa silid ng panganay kong kapatid. Nakatingala na para bang may sinisilip rin ito sa silid ng kapatid ko. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Sambit ko. Nagmadali ng tumayo. Pumunta ako sa kusina at agarang kinuha ang itak. Nagmadaling tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas ko ay mabilis kong sinilip ang silong nun. Nalintikan na. Sambit ko at napahiyaw na lang dahil sa wala na ang babaeng nakita ko sa silong. "Anong nangyari sa iyo, Darwin? Ba't ka sumisigaw dyan?" Tanong ng aking ama habang nagkukumahubitong tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na malayang napalakas pala ang boses ko kaya nagising sila ng aking ina. "Pambihira kang bata ka, oh. Bakit ka nagsisisigaw dyan, ha? May bitbit ka pang itak." Galit na wika ng tatay. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pat sinabi ko na kaagad sa aking amang nakita ko. Kaagad namang inikot ni tatay ang buong kabahayan. Sumunod naman ako nun. Noong naroroon na kami sa likuran ng bahay, doon na ako nakalanghap ng napakabahong amoy. Yun bang parang may nagpasabog ng napakabahong amoy na hindi ko alam kung amoy tiyangaw ba o amoy imburnal. Maya-maya pa, nagulat na lamang kami ni tatay nung marinig namin ang kaluskusan sa talahiban papunta sa kagubatan. Nakita ko ang paggalaw ng mga nagtataasang mga talahib noon na para bang may kung anong hayop ang nagkukumahog tumakbo. Napamura ang aking ama at buong tapang na sinuong ang talahiban. "Pa, teka lang sandali. Hintayin mo ako." Sigaw ko kay tatay at mabilis na humabol dito. Medyo naiinis pa ako sa aking ama dahil hindi man lamang siya nag-iisip. Bigla-bigla niyang sinuong ang talahiban nang wala man lamang dalang kahit anong pangontra, kahit panghambalos. Kung sakaling may kung ano o mabangis na hayop itong makasagupa kung sakali man. Makaraan lamang ng ilang saglit. Medyo nakakalayo na kami sa bahay. Wala kaming nakita o naabutan. "Pambihira naman. Bakit naman po kayo biglang tumakbo pa? Buti na lang naabutan ko kayo."
Paano na lang kung may nakasalubong kayong kung ano dyan? Wala pa naman kayong bitbit na pangontra. Tinapik-tapik ako ng aking ama at sinabihan na akong bumalik na kami sa bahay dahil baka nag-aalala na ang aking ina noon. Nga pala, maisingit ko lamang Sir Seth. Kahit nasa edad 15 anyos pa lamang ako ay malaking bulas ng katawan ko. Hindi ako mapagkakamalang 15 anyos ng ibang taong hindi nakakakilala sa akin kung pagbabasya ng katawan. Hindi naman sa pag-aano, pero sa totoo lang ay palagi akong napagkakamalang nasa edad 18 o higit pa ng ibang tao. Bata pa lamang kasi batak na ang katawan ko sa trabaho. Kaya naman kung hindi tatanungin ang edad ko ay hindi pa nila malalamang hindi pa ako binata. Nang makauwi na nga kami ni tatay sa bahay, ay doon pa lamang siya nagkwento. Anya, nung nasa likuran na kami ng bahay, ay nalanghap niya ang napakabahong amoy. At kung hindi siya nagkakamali, ang ganong klaseng amoy na nalalanghap niya, amoy yun ng isang aswang. Kaya nga noong nakita niya ang paggalawan ng mga talahiban, ay mabilis na siyang tumakbo at agarang sinundan yon. Alam niya kasing aswang ang may kagagawan nun. Taga saan kayang aswang na yon? Humanda talaga siya sa akin sa oras na malaman ko kung saan siya nakatira. Wika pa niya. Narinig kong nagtanong ang ama ko kung bakit umano kami inaaswang. Wala namang may sakit at hindi naman buntis ang aking ina. Dahil nga sa menopause na ito. Kaya't papaano siya mabuntis? Pwera na lang kung may buntis dito sa pamamahay natin ha. Maliban sa ina nyo. Bulalas ng aking ama. At nagpalipat-lipat ng tingin sa tatlong kapatid ko mga dalagang sina Ate Thelma, Aurora at Susan. Hindi makatingin ng diretso si Ate Thelma sa aming ama. Ano Thelma? May alam ka ba kung sino ang buntis? Ikaw ang panganay. Kaya sabihin mo sa akin kung sino ang buntis sa inyo magkakapatid ha? Seryosong wika ng aking ama. Nakita kong nangangatalang bibig ng kapatid ko bago ito nagsalita nun. Nang magsalita nga siya ay doon pa lamang naging malinaw ang lahat. Dahil sa inamin ng kapatid kong buntis siya at nasa 3 buwan na ang dinadala niya. Isang sampalang dumapo sa pisngi ng kapatid ko matapos niyang aminin sa aming ama na buntis siya. Anak ka ng... Sinong nakabuntis sa'yo? Galit na tanong ni Papa. Tanging iyak at pag-ikbi na lamang ang naging tugon ng kapatid ko nun. Hindi niya sinabi sa aming ama kung sino ang nakabuntis sa kanya. Dahil sa nangyari, grabe ang diskusyong naganap ng gabing yon. Hindi tumigil sa pagtatanong ang aming pamilya hanggat hindi inaamin ng kapatid ko kung sino ang ama ng dinadala niya nun. Nang gabing yon, hindi ako gaanong nakatulog. Kinaumagahan pagkagising ko, ay napansin kong nag-uumpukan ng iilan sa mga kapitbahay namin. Naisip ko makikiosyoso para malaman kung ano ang nangyayari at bakit himalang nagtitipon-tipon ng mga magkakapitbahay. Pagkalapit ko ay narinig kong nagwika ang isa sa mga kalapitbahay namin ng... Aswang ang dumali sa alaga mong hayop, Ramon. May narinig akong huni ng wakwak kagabi. Abay mukhang may namiminsalang aswang dito sa baryo natin. Maabutan ko lang talaga yung aswang na yan. Sisiguraduhin ko talagang tatagtarin ko siya ng pinong-pino. Tingnan mo'y ginawa niya sa alaga kong manok ko. Makikita niya talagang hinahanap niya. Galit na sagot ni Mang Ramon. Nung tingnan ko ang sinabing pinatay na alagang hayop ni Mang Ramon, kamuntikan na akong masuka sa kadahilan ng bukod sa wala na yung buhay. Wakwak ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Warak na warak ang tiyan na parabang hinati yon ng isang napakatalas na bagay.
Maging ang dugo ng hayop ay parang sinipsip talaga yon at sinaid. Dahil sa wala man lamang bahid ng maraming dugo ang lupang kinasasadlakan ng hayop na ito. Grabe naman yung dumali dyan sa alaga mo, Ramon. Hindi makatao yung ginagawa. Talagang dito pa pinatay at iniwan yung bangkay sa daan papuntang bukid. Rinig kong wika ng isa pa. Kaya nga huwag lang talaga magpapahuli sa akin yan. Pipinuhin ko talaga siya gamit yung matalas kong itak. Tahimik lamang ako't pinagmamasdan lang ang bangkay ng hayop. Habang nag-uumpukan nga, ay napansin ko na wala sina Aling Vilma at Kuya Alexis sa mga nag-uumpukang tao. Kaya naman saglit na tinignan ko ang bahay ng bagong saltang kapitbahay namin na. Noon ngang nilingon ko yon, ay nakita kong nakasilip lamang si Kuya Alexis sa bintana at nakatanaw sa gawin namin. Nang makita niya akong nakatanaw sa bahay nila, dagli-dagli niya yung sinara. Kakaiba talaga yung kinikilos na mag-inang yon. Iiling-iling kong wika. Sa paglipas ng mga araw ay sunod-sunod na ang patayang naganganap ng mga alagang hayop sa baryo namin. Napansin ko rin simula nang dumating si Aling Vilma at Kuya Alexis ay sunod-sunod na ang namamatay ng mga alagang hayop at gabi-gabi na lamang kaming nakakarinig ng huni ng wakwak. Maging ang mga alaga naming aso ay para bang nababahag ang mga buntot ng mga ito kapag tumatahol sa hating gabi. Hindi naman sa pinagbibintangan ko mag-ina na sila ang mga salarin sa mga nangyari. Kaya lang kahina-hinala talaga kasi ang mga kinikilos nila. Lalong-lalo na si Aling Vilma. Simula rin noong may mga bali-balitang may aswang sa baryo, palagi nang bumababa ng bundok ang aking ama. Palagi niyang binabantayan ang kapatid ko at inuutusan niya akong magsunog ng goma. O kaya naman magsaboy ng asin sa labas ng bahay tuwing magtatakip silim na. Ayon kasi sa kanya, pangontra sa aswang ang mga ipinapagawa niya sa akin. Kailangan magdoble ingat kami dahil buntis ang kapatid ko. At malamang sa malamang, nung may aswang na dumayo sa silong ng bahay namin, ang panganay kong kapatid ang puntriya niya. Kaya dapat, wag kong kaligtaan ang mga bilin niya sa akin na magsunog ng goma bago pa man magdilim ang kapaligiran. Alam niyo, duda talaga ako dyan sa dalawa nating kapitbahay. Hindi ako komportable sa dalawang yan. Wika ng aking ama nang minsang nagkakape sila ng aking ina habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Pati ba naman yung bagong kapitbahay natin pagdududahan mo? Wika ng aking ina nun. Hindi naman sa pinagdududahan. Kaya nga lang, talagang kahina-hinala yung mga kinikilos Tingnan mo sa lahat ng mga kapitbahay natin dito, sila lang yung bihira kung makikitang lumalabas ng bahay. Tsaka kung lalabas man yung dalawa, lalo na yung matanda. Gabi pa. Ay naku Pedring, tumigil-tigil ka nga dyan Marinig ka pa ng tao. Ano na lang yung sasabihin, nakakahiya. Saway ng aking ina nun. O bakit? Sa totoo naman talagang pinagdududaan ko yung dalawang yan Aba talagang kaduda-duda naman talaga. Giit ng aking ama nun. Pagdududang naaswang yung dalawang yan, ganon. Mataray na wika ng aking ina nun. Tumango si tatay at sinabi niyang yun nga ang tinutukoy niya. Nakipagpustahan pa siya sa aking ina na kung totoo ang duda niya. Papayagan umano siya ni nanay na dumayo sa karatig baryo para makipiesta sa susunod na linggo. Napapailing at natatawa naman ang aking ina at nagwikang pumapayag siya sa kagustuhan ni tatay. Yun ay kung mapapatunayan ni tatay na totoo ang duda niya sa mag-inang yon. Makalipas kang ilang araw ay patuloy pa rin ang mga pangyaring kababalagan sa baryo. Kaya naman nagtala na ang mga taong magbantay at magronda ng gabi nun.
Maging sa mga kalapit baryo ay nangamatay na rin ang kanilang mga alagang hayop nang hindi nila alam kung sino ang salarin. Maging ang mga sisiw raw ay hindi na pinapalagpas ng nilalang. Talagang pinatos pa na animoy patay gutom na aswang. Dahil sa ulo na lamang ang nabubungaran nilang pagsapit ng umaga nun. Kaya naman galit na ang mga tao at nagkaisa ang mga itong abangan nilang sumalakay ulit ang nilalang para hulihin. Nang sa ganon, ay wala nang mabibiktima pang iba. Nang sumunod na umaga, ay narinig ko ang kwentuhan ng mga magulang ko. Ayon sa aking ina, ang 9 na taong gulang na anak ni Mang Berting ay hinabol umano ng nilalang sa madilim na parte ng daan. Ang sabi pa ng ina ng bata, inutusan lamang raw niyang bumili ang kanyang anak. Pero nang pauwi na umano ito ay may nakita itong matandang babae sa gilid ng daan. Buhagag at nakakakilabot umano ang pagmumukha ng matanda. Nung una, nilagpasan lang raw ng anak niya ang matanda. Sa pag-aakalang naglalakad lamang rin ang matanda na yon. Pero nang makalagpas na raw ang anak niya ay bigla na lamang raw itong hinablot ng matanda at kamuntikan pang makagat. Mabuti na lamang at nagsisisigaw ang bata kung kaya nataranta siguro ang nilalang at hindi alam ang gagawin kung sakaling may makarinig. Kagad na nabitiwan nito ang paslit at nagtatatakbo papasok sa kagubatan. Noong marinig raw ng asawa ni Mang Bert ang pagsisisigaw ng kanilang anak, ay mabilis niya na itong sinalubong nun. Pagkalapit ng paslit ay nakalanghap ng kakaibang amoy si Mang Bert na para bang magkahalong amoy panghing, amoy patay ng hayop ang dumikit sa balat ng anak niya. Walang humpay sa pag-iyak ang anak niya, kaya walang tigil sa pagtatanong si Mang Bert kung ano ang nangyari sa paslit. Matapos may masmasa ng bata, ay saka pa lamang ito nagkwento kung ano talagang nangyari. Diyos ko, ano na ba yung nangyayari dito sa lugar natin? Bakit kahit anong pagbabantay ang gawin natin sa gabi, hindi natin mahuli-huli yung aswang na yan? Oo nga eh, ewan ko ba, bakit parang alam na alam yata ng aswang na pinupuntirya siya ngayon? Napakailap. Teka, hindi kaya taga rito lang sa atin yung aswang? Kaya hindi mahuli-huli dahil alam niya kung anong oras yung pagroronda ng mga kalalakihan? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko masasagot yung mga katanungan mo. Sandaling katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa na para bang nag-iisip ng malalim. Isang gabi, matapos kumain ay nagpahangin muna ako habang nakatanaw sa bintana. Hindi ka ba matutulog, Darwin? Untag na tanong ng panganay kong kapatid na si Ate Thelma. Maya-maya na ate. Ikaw ba hindi ka pa matutulog? Bawal sa buntis yung magpuyat, diba? Huwi ka ako nun. Umiling siya at sinabi niyang hindi pa siya inaantok. Ilang gabi na raw siyang hindi nakakatulog ng maayos nun. Hindi niya alam kung nang dahil lamang ba sa problemang kinakaharap niya kaya hindi siya makatulog, o nang dahil sa mga yabag na naririnig niya sa labas ng bahay tuwing nasa katahimikan na at tulog na ang lahat nun. Pinayuhan ko siyang huwag niya nang isipin ang problema. Kung hindi siya pananagutan ng nobyo niya, andito naman kami mga kapatid niyang nakahandang tumalalay sa kanya. Hayaan niya na ang kolokoy na yun kung tatakasan ng obligasyon sa kanya at sa dinadala niyang sanggol. Tungkol pala doon sa sinasabi mong may naririnig kang yabag sa labas. Baka pusa lang siguro yun o kaya naman aso. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano't ipanatag mo lang sarili mo, ate. Huwi ka ako nun. Makaraan ng ilang minuto ay nagpaalam na ang kapatid ko. Papasok na raw siya sa silid at magpapahinga na. Ako naman ay pumasok na sa silid ko at nagpahinga na rin. Makalipas lamang ang ilang minuto ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako.
Pero makaraan lamang ang ilang oras, bigla akong naalimpungatan dahil sa nakarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Kaagad akong bumangon at mabilis nang lumabas ng silid nun at tinungo ang bintana. Walang pagdadalawang isip na binuksan ko yon. Tiningnan kung ano ang ingay na naririnig ko. Sandali pa naningkit ang mga mata ko dahil sa bumungad sa akin ang napakadilim na kapaligiran. Ilang segundo lamang ang nagdaan ay unti-unti nang nasanay ang mga mata ko sa dilim. At doon nga ay tumambad sa akin ang isang matandang may mahabang dila at nanlilisik na mga mata. Marahan itong gumagapang papalapit sa pintuan na para bang pusang may inaabangang ibong huhulihin nun. Bago pa man tuluyang makalapit sa pintuan ng bahay ang nilalang na yon, mabilis ko nang kinuha ang buntot ng pagi na hiningi pa ni tatay sa kaibigan niya manggagamot. Pagkakuha ko sa buntot ng pagi, dali-dali ko nang binuksan ang pintuan at walang sabi-sabing hinambalos ng hinambalos ang nilalang na ito. At malakas ang boses na tinatawag ang aking ama. Naisip kong pagkakataon ko na yung mapatay ang aswang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko yun mapapatay para wala nang maminsala pang nilalang. Pero sa isang iglap, biglang nabaliktad ang lahat. Nung sunggaban ako ng nilalang ay nawalan ako ng balanse nun. Natumba ako't yun ang kinuhang pagkakataon ng nilalang na ito. Agaran ako nitong dinambahan at walang pag-aalinlangang sinakal sa leeg. Pa! Pa! Papatulong! Tulungan mo ako! May aswang pa! Pagpupumilit kong sumigaw nun. Nag-ipon ako ng lakas at walang pag-aalinlangang itinulak ang nilalang. Kaya nga lang ay napakadulas ng katawan ng nilalang na yon dahil sa nanlilimahid ng langis sa braso nito. At ang mas nagpahilo sa akin ay ang napakabahong amoy ng nilalang. Nagpambuno na nga kami't pinagkakalmot ng nilalang ang braso at mukha ko noon. Pero kahit anong gawin kong pakikipagbuno at pilit na lumalaban ay hindi ko maipagkakailang mas malakas ang aswang kaysa sa akin. Kaya naman walang kahirap-hirap na hinawakan ako nito sa leeg at sinakal ng mariinon. Pakiramdam ko ay mapuputulan na ako ng ugat at malalagutan na ng hininga. Kaya napapikit na lamang ako. Hindi na rin kasi ako makasigaw ng mga sandaling yon. Maya-maya pa'y isang napakalakas na pag-atungal ang narinig ko mula sa nilalang. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita ko ang aking amang sunod-sunod na itinarak nito ang itak na hawak-hawak sa likuran ng nilalang na yon. Mabilis pa sa kidlat na binitawan ako ng nilalang na ito at mabilis nang kumaripas ng takbo. Hindi na ito hinabol pa ng aking ama dahil mabilis niya na akong tinulungan at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos namin ay mabilis nang isinarang muli ni tatay ang pintuan at sinilip ang bintana bago yun sinara. Diyos ko naman anak, anong nangyari sa iyo at bakit nasa labas ka ng bahay? Anong ginagawa mo? Nahintakutang tanong ng aking ina. Ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari nun. Sinabi ko sa kanilang kanina pa ako nagtatawag kay tatay pero hindi niya yata ako naririnig. Habang ginagamot ako ni nanay, ay panay naman ang panenermon ng aking ama. Bakit raw ako nagtatapang tamangan? Alam ko naman umanong hindi ko kakayanin ang aswang nakasagaw pa ako. Ayan kasi, nagtatapang tapangan ka. Kaya ayan yung kinalabasan mo. Mabuti at naalimpungatan ako. Dahil kung hindi, baka datnan ka na lang namin kinabukasan. Nakahandusay ka na dyan sa labas ng bahay at wala ng buhay. Uwi ka pa ng aking ama.
Dagdag niya pang wika, ilagay ko umano sa lugar ang pagiging agresibo ko. Hindi yung nagtatapang-tapangan umano ako, kahit na alam ko namang dihado ako nun. Tahimik lamang ako't hindi na sumagot pa. Alam ko naman kasi sa sarili kong tama si Papa. Bakit ba kasi hindi ko naisip kaninang bulabugin muna yung pintuan ng silid nila bago ko sinugod yung nilalang na yon? Napakaraming galos ang natamo ko sa nilalang. Medyo nahihirapan rin akong makahinga at parang namamaga yata ang lalamunan ko. Pagsikat pa lamang ng araw ay dinala na ako ng aking ama sa kaibigan niyang albularyo. Ipinatingin dahil baka nayanggaw umano ako noon. Sa awa naman ng nasa itaas ay hindi naman ako nayanggaw. Pagka-uwi namin sa bahay, nabalitaan namin mula kay nanay na wala na umano mag-inang bagong salta. Kanina kasi pag-alis namin, may dalawang lalaki ang sumugod sa bahay na mag-ina't pinagbabato ang bahay at pilit na pinapalabas sa matanda. Pero makaraan ang ilang minuto at walang sumagot o sumilip man lamang sa bahay ng bagong salta na yon. Kaya ang ginawa ng dalawang lalaki, pumasok na sa bakuran at pinilit buksan ang pintuan. Nang mabuksan na ang pintuan ay nakita nilang bukas ang pintuan sa likuran. Marahil ay doon dumaan ang mag-ina para hindi mapaghahalataang wala na sila doon. Bukod pa diyan, may bahid ring mga dugo ang sahig nito. Kakaiba rin ang amoy na umaalingasaw sa loob ng bahay at maraming mga karning hilaw ang nakaburo sa 3 bangang nakahilera. Napag-alaman ding aswang talaga ang mag-ina at ang dalawang kalalakihan ay mga taga-Karatig Baryot. Ilang araw nang hinahunting nila ang matandang babae. Pinagbalakan nitong biktimahin ng asawang buntis ng isa sa mga kalalakihan. Lumipas sa mga araw, naging tahimik na ulit ang baryong tinitira namin. Wala na rin akong naririnig pang mga haka-haka patungkol sa aswang na namiminsala o nanggagambalaman. Katulad ng mag-inang kapitbahay namin na nawala na lamang na parang bula.